Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Mga kabunyog, kung hindi pa po kayo naka-subscribe, subscribe na po kayo sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Mayroon din po tayong Informador Meta or Facebook page. Follow na po kayo. Mga kabunyog, ngayong araw nakita natin yung mga pangyayari, lalo na yung pagsuko na ni Bong Revilla. Sumuko na si Bong Revilla ngayong gabi, 8:50 ng gabi sa Camp Crame. Kasi kaninang hapon niraffle ng Sandigan Bayan yung kaso laban sa kanya at sa 6 na iba pa. Sa totoo lang, kapa-file lang ng kaso na yan nung nakaraang Biyernes eh. Syempre hindi naman pwedeng i-raffle ng Saturday, Sunday. Ngayong Monday ni-raffle. Pagka-raffle ngayong araw, kaagad-agad naglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan, pati whole departure order. Kaya kahit siguro si Bong Revilla nabigla eh. Ang bilis ng mga pangyayari. O ngayon, nakita na ngayon yan ng mga politiko. Nininervyos na ang mga politiko. Sigurado yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Si Jinggoy Estrada, alam niya, susunod na siya dyan eh. Alam niya, susunod na siya dyan. Itong dalawang ito, nakulong na ito noong 2014 dahil din sa korupsyon, plunder din. Ano yon? Ang alias ni Bong Revilla, Pogi. Kay ito yatang si Jinggoy, sexy. Si alias Pogi at sexy yan eh. Tapos ngayon, gano'n na naman, mauulit na naman. Sila na naman ang makukulong. Ito mga kabunyog. Hindi lang yan. Si Joel Villanueva, hindi pa siya ligtas. Si Chis Escudero, hindi pa yan ligtas. Yung mga kongresista, si Congressman Eric Yap, si Congressman Edvic Yap, yung magkapatid yan eh. Si Garjola, yung sa activist na CWS, bilyonaryo yun, sobrang yaman. Pero rin siya, papangalanan din na na sangkot sa mga anomalya. Si Saldico nagtatago. Kaya itong mga politiko ngayon, yung mga politiko na yan, sa ngayon, sila yung mga napapangalanan. Pero lalawak pa yung investigasyon na yan. Marami pang lalabas dyan. Marami pang lalabas dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nga si Villanueva, grabe ang maniobra ni Villanueva. Kinakausap yung sila Bryce Hernandez at saka si Mendoza na bumaliktad. Kasi yung mga testimonya nila, binabanggit talaga si Villanueva. Yung abogado ni Villanueva, yung Moniz Guerra, ginagapang yung mga testigo na bumaliktad. Kaya nga galit si Ombudsman Boying Rimulya. Hinahamon niya yung abogado na si Attorney Moniz Guerra, magharap daw sila. Ang ginagawa kasi ni Villanueva yung lahat para hindi talaga siya makasuhan. Kasi pag nakasuhan siya, tapos ang maliligayang araw. Makukulong din siya. Si Chis Escudero naman, yung kanyang bagman na si Maynard Ngo, nag-appear kanina sa Senado. Wala namang masyadong sinabi. Dininay lang. General denial. Pero hindi rin ibig sabihin niya naligtas na si Escudero dyan. Kasi iba naman yung investigasyon ng Senado, iba naman yung investigasyon ng DOJ at saka ng Ombudsman. Yan eh. Kaya itong mga politikong ito, nininervyos na ito. Sabi nga ni dating Secretary Ronald Llamas, kasi yung mga testigo hindi naman bumabaliktad eh. State witnesses na sila. Si Yusek Bernardo, si dating Yusek Bernardo, si dating District Engineer Alcantara, yung si Opulencia, tapos yung si Sally Santos, 4 na ang state witnesses eh. Nagsauli na sila ng mga pera. Dahil nagsauli na sila ng mga pera, hindi na yan babaliktad. Hindi na yan babaliktad. Nagsauli ka na ng pera eh.
ibig sabihin talagang desisyonado ka na magtestigo. Kaya ang inaagapan ni Villanueva, yung mga hindi pa nakapasok sa state witness tulad ni Mendoza at saka ni Bryce Hernandez. Kaya lang binabantayan din sila ni Ombudsman Boying. Sabi ni Ombudsman Boying, ah, magharap tayo, sabi doon sa abogado ni Villanueva. Magharap tayo. Ginagapang niyo yung pinapabaliktad niyo yung mga testigo eh. Kaya ito mga kamonyo, siyempre kasi nakikita na nila Joel Villanueva na lalo ngayon na lumabas na yung arrest warrant kay Bong Revilla. Sumurrender na nga kaagad si Bong Revilla. Alam niyang walang magagawa eh. Sabi ni Bong Revilla, hindi niya siguro kaya yung ginagawa ni Bato de la Rosa. Alam niyang mahirap magtago eh. Kaya sabi lang ni Bong Revilla, maiksi lang yung mensahe niya, sabi niya ipagdasal din daw siya. Haharapin niya daw ito. Tulungan daw siya ng Diyos. Yan yung masaklap na mga nangyayari sa kanila eh. Makapangyarihan sila, mga politiko. Pero pag may nakikita sa kanilang krimen, butas, hindi lahat ng panahon nasa ibabaw sila. Hindi lahat ng panahon makakalibre sila. Ay tulad ngayon. God works in mysterious ways. Alam yan ni Jinggoy, susunod na siya. Si Joel Villanueva, alam din niyang delikado. Si Cheese, hindi lang nagsasalita. Di ba bigla silang mga natahimik? Dati maiingay yan lalo nung tungkol sa impeachment ni Sara. Makapagyabang yan si Cheese, sobra, di ba? Si Joel Villanueva, kaya nga tinawag na Boydila eh. Si Cheese, pa-cute ng pa-cute noon. Ngayon, nasaan? Wala, di ba? Kahit si Jinggoy, hindi na nagsasalita eh. Si Jaime Marcos nga, hindi naman umaattend sa session ng sa hearing ng Blue Ribbon. Si Marcoleta, umaattend pero hindi na katulad nung dati na parang siya lang lagi ang tama, di ba? Pansin nyo. Nininervyos na itong mga politikong ito. Si Bongo, hindi na rin nagsasalita si Bongo. Napansin nyo ba? Si Bongo hindi nagsasalita. Si Bato nagtatago. Si Cayetano, panay na lang, Biblia. Si Chis Escudero, tahimik. Si Jingo Estrada, tahimik din. Joel Villanueva, tahimik. Kasi lahat sila may lahat sila may mga problemang kinakaharap eh. Nininervyos na itong mga politikong ito. Ang mga dyan ngayon, ang mga nagsasalita, sila Soto, sila Lacson, sila Bam Aquino, sila Risa Hontiveros, si Kiko Pangilinan, kasi yan yung mga wala namang problema. Pero itong may mga problema, Villanueva, Jinggoy, Chis Escudero, wala, nananahimik. Si Bongo, alam niya rin, posible rin may lumabas sa kanyang warrant of arrest eh. Alam rin niya ni Bongo. Nakita nga si Bongo, may picture, pumunta ng Malacanang eh. Parang nakikipag-usap. Si Chis Escudero, ginamit din yata si Maynard Go para kausapin ng Malacanang. Hindi natin alam. Siyempre, gumagalaw yan. Kaya lang, ang nila dyan, si Ombudsman Boying. Kasi si Boying Rimulya, wala na. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi na ako papasok sa politika uli, kaya walang problema sa akin yan. Legacy niya na raw yung pagiging ombudsman. At dahil na daw siya, binigyan na siya ng bagong buhay kasi nga marami siyang sakit na bypass, leukemia, pero nakaligtas. Kaya gagawin niya na daw yung legacy na hindi na raw siya papasok uli sa politika eh. Yan yung mahirap. Kaya kaya niyang habulin yung mga talaga sa tingin niya dapat makasuhan. Ito na ngayon. Kaya sabi nga ni Secretary Ronald Llamas, ininervyos ng mga politiko. Ako sa tingin ko tama, nininervyos nga. Lalo na ngayon, yung nangyari ngayong araw. Yung nangyari ngayong araw, pagka-file pa lang ng kaso noong Friday, ngayong araw ni Raffle, pagka-Raffle may warrant of arrest na. Ang bilis. Ibig sabihin kahit ang korte nagko-cooperate. Nagko-cooperate, mabilis din. Ayan. Anyway, ayan mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat.